Magandang umaga sa ating mga kapatid sa media. Nandito tayo sa kapihan sa Manila Hotel at bagamat minamalat ang aking boses ay pagtiyagaan na lang ninyo ako. Napakahalaga ng paksa na ating pag-uusapan muli sa umagang ito. Ito'y may kinalaman sa Pax Silica na binanggit ng Pangulong Marcos doon sa kanyang State of the Nation address bilang isang big ticket economic project. So, bago ako magpatuloy, ay ang ating kasama dito, si Sunny Coloma, publisher ng Manila Bulletin and former press secretary. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. At hindi naman nasa hot seat, pero siyang sasagot ng mga katanungan na ating ibabato sa kanya, ang President and CEO ng BCDA, Basis Conversion Development Authority. Bumati ka muna, engineer, at alam mo na, umuulan-ulan ngayon, galing ka pa yata sa Pampanga. Sige, bati ka muna. We are also on live stream at napakadami ng mga kapatid natin sa media na nandito. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa Joey at Sec Sunny sa pang-imbita po ninyo sa amin sa BCDA, at magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyo pong programa. Isang maulang umaga po, at sana ligtas po tayong lahat ngayong araw. Mapalad tayo ngayon dahil kung naalala natin, noong nakaraan, ang ating resource speaker ay from the business sector. No? At kumbaga sila ay mga outside looking in. Ang ating panauhin ngayon ay mismong siya o ang ahensya niya, yung BCDA, ang prime mover ng lahat ng development na nagaganap sa Clark Economic Zone. No? Kaya maasa tayo na yung mga agam-agam, yung mga hindi masyadong maliwanag ang ating pananaw, malaki ang mayaambag niya sa pagbibigay linaw at sa pagturo sa atin, no, doon sa direksyon na tinatahak, no, hinggil dito sa ating usapin ng Pax Silica. So siguro maumpisahan natin sa pamagitan ng pagtanong kay BCDA Chair Jake. Paano o bakit natin masasabi na ang Pax Silica ay is a most strategic initiative and project of the BCDA, and how will this contribute to the economic well-being of our people? Bago sagutin, Sunny, kasi maaaring hindi na unawaan ng iba ko, ano ba yung BCDA? Ano yung relasyon nito dito sa Clark City? Anong kaugnayan nito sa Pax Silica? Bago natin sagutin para mailatag natin. May preamble. Sige. Kung bakit meron silang New Clark City, ano ba ang pinanggalingan nito, at saan ba ang patutunguhan? Okay. Maraming salamat po. Well, natutuwa po ako na ako po ay nasa BCDA na, sa mahabang panahon na po. Ang BCDA naman po ay isang ahensya ng gobyerno. Ito po ay GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Ang pinakamandato po namin nung ginawa po ang BCDA ay na i-develop po yung mga former military bases, halimbawa po yung Clark at mga Metro Manila camps. Kanya nga po na-develop po unang-una na ginawa namin yung BGC, Bonifacio Global City po ngayon. At ang mga nalilikom po naming mga revenues o pondo, ang malaking bahagi po nito ay napupunta sa ating sandatahang group, Armed Forces of the Philippines. So yun po, at ang iba pa po mga project ng BCDA, kagaya po ng Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ito po ay nagdugtong sa Subic at Clark, at ito ngayon ay napakalaking spine or economic backbone sa Central Luzon. At ang Clark International Airport na ngayon po ay, ito po yung mga produkto lahat po ng PPP na napag-usapan po natin kanina, na kahalagaan po ng public-private sector
partnership. At ito pong malaking tinututukan namin project ngayon ay New Clark City. Ito naman po ay nagsimula po to noong 2014-15 sa ilalim po ni President Aquino. At ito po ay nagkaroon ng malaking development noong panahon po ng nakaraang Mr. President Duterte dahil dyan po ginawa yung mga sports facilities. At ngayon po ay isa ng economic zone. No po, ito po ay isang economic zone. Itong project natin na New Clark City, ito po ay mayroong 9,450 hectares. At meron pong bahagi dyan na nilalaan namin para sa proyekto ng ilalim ng PAC Silica. Yung Clark Development Corporation, nasa BCDA ba rin yun? Under Ito the- po ay mga subsidiaries po Ng BCDA. ng BCDA. Sila po ang namamahala sa Clark Freeport Zone. Sila po ang pinaka-estate manager natin doon sa Freeport Zone. Ito pong New Clark City po kasi ay sa labas po to, sa bandang Tarlac na, pero bahagi pa rin ito dati ng military reservation ng Clark. At ito po ay dinidevelop natin rin ngayon bilang isang special economic zone. Okay. Ito na. Balik tayo doon sa tanong natin kanina. Sa pananaw ng BCDA, what is the strategic value of the PAC Silica project within the New Clark City? Opo, no. Nagkataon po ito pong project po na ito. Itong PAC Silica, siguro po sa loob po ng halos isang buwan na po na pag-uusapan natin to, ay ito po yung samahan, no, po, no, parang coalition po to ng mahigit 20 countries na upang mapagtibay yung sinatawag nilang supply chain na kung saan marami po sa mga member countries na to ay progresibo na sa mga advanced industries. At meron naman po mga miyembro dito, kagaya ng Pilipinas naman, ay mayaman sa minerals o natural resources na ginagamit sa pag-process ng mga bahagi ito ng advanced industries, lalo na yung mga chips, no, sa paggamit ng cellphone, sa mga AI, manufacturing at iba pa. So nagkataon po na tinitingnan ngayon ng national government po natin na ilagay po sa New Clark City itong project, kauna-unahang project na ito. No, ito po ay isang advanced manufacturing. So kagaya rin po ito ng mga ibang science park o manufacturing hub na meron tayo na karamihan nakikita natin sa Central Luzon. Nakikita po namin napakahalaga nito dahil ang may ko-contribute nito hindi lang para sa Clark, hindi lang para sa Central Luzon, kundi para sa buong bansa na mapaangat nito ang level ng manufacturing and industries natin para makapag-catch up tayo sa mga katabing bansa natin kagaya ng Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand na advanced na sa manufacturing. So ang gusto natin ay mag-take advantage tayo sa mga ganitong industry para makapagbigay ng maraming investment and job opportunities para sa mga Pilipino. Nung nakikita nga ho namin yung mga initial numbers na makukuha namin dito ay tiyak na napakaraming mabibaya ang mga highly skilled jobs ng mga Pilipino ho dito at ito ay magbibigay ng malaking employment sa bansa. Posible po ba na magkaroon ng reverse migration, no? Na yung mga merong advanced scientific and engineering skills na nag-OFW na, nagpunta na sa ibang bansa, ay maakit muli. At sila naman ay bubuo doon sa backbone ng brain power na kakailanganin dito sa PAC Silica development. Tama po yan, Sexani, no? Yun po yung adhikain namin, no? Yung tinatawag po, for the longest time, lagi natin sinasabi, brain drain. No po, yung mga pinakamagagaling natin, matatalinong mga nag-graduate dito ng mga engineers, mga technical graduates natin ay napapakinabangan ng mga ibang bansa at dun napapaunlad yung bansa nila. So ang gusto natin ngayon, magkaroon ng isang napakagandang opportunity na dito naman sila magamit. No po, yung tinatawag naman namin to ay brain gain. No po, kabaligtaran ng brain drain. Kasi gusto natin na dito sila magamit yung talento nila, no, sa gamit po ang foreign direct investment at dito mamuhunan at sila ang ma-employed. At ang mangyayari po ngayon ay mapakinabangan, no, at mapataas po yung ating level of value chain sa ating manufacturing and industries. Sa Laguna, sa Batangas, sa Cavite. Opo. Alam mo naman, naging ako dating governor ng Yes, Laguna. yes. Napakadaming ecozones doon. Ano, ha? May mga semiconductor, mayroong mga parts, car parts manufacturing,
halos puno na doon sa first and second district ng Laguna. Yung mga eco zones. Yeah. Anong kaibahan nitong Paxilica doon sa eco zones namin sa Laguna, sa Batangas, at saka sa Cavite? May pagkakaiba ba ito? Basically, halos magkakaparehas po yan. No? Kanya nga, ako po ay taga Central Luzon, taga Pampanga ako, kaya nainggit po ako sa Calabar Zone dahil napaka-advanced na siya in terms of industrial activity. So ang kanya lang, alam namin na kulang na rin ang lupa roon. Kaya ang next natural expansion o growth ng ganitong mga industrial parks ay sa Central Luzon na. Po, kaya in-offer namin ngayon ang Clark maging expansion area. Kanya nga po tinitingnan nyo yung mga infrastructure ng government ay papunta na sa Clark. Yung pong North-South Commuter Railway ay pagdudugtungin nga po ang Calabar Zone. Kasi hanggang Calamba, Laguna yon sir, hanggang Clark. So para magkaroon po ng connection o continuation po yung mga manufacturing na nakikita niya, mga Japanese na industrial parks na nasa Calabar Zone, papuntang Clark. No? At kaya, so ito po makikita natin ngayon ay more advanced industries. Kasi pinagyayabang po natin na ang pinakamalaking export natin ngayon ay semiconductors. Tama po yun. Kanya lang, nasa ano po tayo yung tinatawag nilang low value chain dahil assembly, testing, and packaging. So, yung ina-assemble natin, package, galing din naman sa abroad, ini-import natin, i-assemble dito, and then export. So, meron din tayong gastos sa pag-import. So, ang gusto natin naman ngayon, mapatatag yung manufacturing natin. So, magkaroon tayo ng bahagi mula sa pag-design, sa mga IC design, production, gamit yung mga natural resources natin at mga skills natin, ay dito na gagawin sa Pilipinas. So, mapapatatag po yun. Kaya ang tinatawag nyo advanced manufacturing. Opo, Mas advanced doon sa current Yes. manufacturing Yes, sir, activities natin sa Yes. Calabar Zone. Although meron na rin mga advanced Opo, doon. opo. Pero itong Paxilica is intended for advanced manufacturing Yes. Nakita projects. naman po natin, maaaring ito ay magiging una lang sa maraming mga industries na po pwede. So ito muna ang titingnan nating lugar na kasi available na po yung area for industrial development. Naka-master plan na siya bilang ganong klaseng development. So kung magagawa natin to in the short term, ay pwede pa rin naman natin itong gawin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So lalong mapapatatag po yung ating industrial industry. Sa pananaw ng BCDA, no, bilang isa sa prime implementing agencies dito, paano yung kahandaan ng mga prospective investors? No? So far, simula nung binigkas ito ni Pangulong BBM sa kanyang SONA, meron na bang concrete overtures, no, or discussions? No? Kasi sa kabilang banda naman, yung mga nagre-create ng agam-agam, sinasabi na mahirap yan dahil gusto nila yung katulad sa bases na hindi aarestuhin o hindi sila subject to Philippine laws. May mga ganong usaping nakakapagpalabo, no, instead na gawing malinaw yung pananaw natin, no. So ang BCDA ba ay meron na ngayon, no, as we speak, meron ng tinatahak na mga konkretong plano para isulong ito at to accelerate the pace of development. Opo, salamat po, Sec. Sani. In terms of preparedness po, ang lugar naman na tinitingnan ay na master plan na at nagkaroon na rin po ng mga development. Andyan na ho yung mga primary infrastructure kagaya ng mga kalsada. So yun po kasi mahalaga yan sa mga investors. No? Kanya nga po meron na tayong mga initial na locators dyan. Ang Philinvest Industrial Park, andun na po. Meron na rin kaming inaprubahan na isang industrial park doon na galing din sa Calabar Zone. Dahil wala na silang, si SPPI Science Park, dahil wala na siyang lupa doon, so nag-expand dito. So ito pong project na ito ay isang ganoong development doon, na industrial development. So isa po yun, no, nakita nila na meron ng mga basic infrastructure. Kaya lang, ang tanong nila ay saan manggagaling ang kuryente,
saan manggagaling ang tubig. No, yung tubig naman po ay kasama na yan sa matagal na pinag-aralan namin. No po, kanya nga po nababanggit ko na ngayon na yung maraming technology na pwede nating gamitin doon, no. Ngayon pong tag-ulan, madaling ma-appreciate ng mga tao yung tinatawag kong surplus water from waterways na pwede nating i-harvest dahil ang daming tubig ngayon na umaagos sa mga ilog. Nakikita ko rin ng mga tao sa mga dam, nagpapakawala sila ng mga tubig. So ang gagawin natin dito ay i-impound natin, no? Magkakaroon tayo ng mga detention tank, no? And then i-require natin sila na i-recycle din to para hindi rin sila paulit-ulit na gagamit. At long term, tinitingnan din namin yung desalination. So napakarami pong mga technology, marami pong mga bansa na miyembro nito ang gumagawa na nito. Sa Pilipinas, marahil hindi pa natin nakikita, pero ito ay pagkaraniwan ng ginagawa sa ibang bansa. Pero of course, with safety nets po yan. Pangalawa, yung sa kuryente. Ngayon po ay inaaral na nila yung sariling kuryente nila. Sabi nga ho ng DTI, ang agreement natin sa nila ay bring your own power. Kasi sila rin mismo, sir, hindi sila pupunta dito kung kulang yung kuryente. Bakit sila mag-i-invest ng billions of dollars kung malulugi lang sila dahil hindi rin sila makakapag-operate kung unstable ang kuryente. Pupunta na lang sila sa bansa na stable ang kuryente. Siyempre, investor ho ang mga yan. So dito, yun din ang requirement nila. Meron sariling kuryente. Kaya sila rin mismo ngayon ay inaaral na nila yung kanilang power supply. Kami naman ho ay meron ng piniramahang mga agreements on renewable energy kagaya po ng solar energy sa mismong loob ng Nuclear City. Ito po ay investment din. So, at least po magkakaroon na ng kuryente sa mismong loob ng bakuran namin. Pero alam ho namin, kulang pa yon. So, gusto namin mag-explore pa ng ibang kuryente na paggagalingan. Ang point lang ho namin, sila mismo ay they will take care of their power and water requirements such that it will not put a strain, no, po, sa mga supply sa supply ng general population. Ayaw rin nila ho yun. So hindi isa-isa or isa-isa, alam mo, isang locator, isang negosyante. Siya lang mismo magpuput up ng kanyang power generation. Ang mangyayari po kasi nito ay magkakaroon po ng isang master developer po sa area. So of course, those so sila po magdi-develop, but mayroon pong separate na provider po ng power requirements. So that's outside po nung area po na yon, no? Hindi naman po kailangan doon ilagay sa loob nila. But it will serve the entire need, not just for ang tawag ko nga po ngayon ay Clark Advanced Manufacturing Park, but also the other locators inside Clark. No? Kung mag-expand pa kami doon, madami pa ho kami. Lalo po, magtatayo kaming maraming residential development ho doon, pabahay para sa mga government workers and then industrial workers. So, kailangan sila rin na may bigyan ng kuryente. So, magkakaroon po ng isa o maraming power suppliers po doon. So hindi na kukuha sa existing power generating facility ng Luzon ngayon. Opo. Yun po yung goal namin, magkaroon kami ng embedded independent power supply. Of course, kung madadagdagan na po yung galing sa grid natin dahil nakikita naman natin, ina-announce ng national government, marami hong mga generating plants in the pipeline, pwede rin makatulong yon. Pero yun, more on, na lang po yun, parang backup. Pero ang gusto talaga nila ay yung magkaroon sila ng dedicated power supply. self-sufficient sila doon. Opo. Ganon din sa tubig. Yes. Hindi sir. na kukuha sa existing... Hindi kami lalabas sa area ng jurisdiction namin. Hindi kami kukuha, mag-extract ng tubig sa mga areas na outside namin. Halimbawa, sa mga areas outside na mayroong kanya-kanya mga water districts doon. Hindi ho kami kukuha doon. At ang gusto nga lang ho namin pati ay kung ang normal na paraan ng pag-tap ng water ay groundwater extraction, kami hindi. Yun nga po ay surface water harvesting sa mga ilog po na nagpapakawala ngayon ng pagkadami-daming tubig. Magandang punto yun eh. Kasi kung surface water ang gagamitin, o gagamitan ng water harvesting technology, Yes, sir. ay hindi ka na magbabaon ng tubo Yes. sa lupa Yeah. at
kukuhanin mo sa aquifer yung tubig. Tama po, tama Yun po. ang challenge namin sa Laguna when I was governor. So, because baka ma-exhaust yung Yes. yung tubig, Yeah. mag-cave in na yung lupa, ground, yung yes, ground, no? So, dito hindi Hindi po. hindi magkakaroon ng ganoong problema. Hindi po. So, Naalala ko nga nung bata ako, dahil lumaki ako sa probinsya, lahat ng bahay sa baryo namin, may kanya-kanya kaming bomba, poso, gripo. Poso, wow. Pero nung medyo nagkaroon na kami ng water district, siyempre medyo medyo high-tech na. Buksan mo na lang, may tubig na. Pero namatay naman lahat ng mga gripo sa amin, poso, di ho ba? So ito yung ayaw rin namin, no? Ma-deprive yung mga communities ng tubig nila. In fact, ang gusto nga namin, doon sa nauna naming study, kung may surplus water kami, share pa namin to sa mga communities around. and then possibly desalination. Yun po yung long term na gusto Long term, natin. oo. Kasi meron na tinitingnan na po nila ang possibility na Subic, ang kagandahan po kasi ng Subic sa Clark ngayon ay mayroong Subic-Clark-Tarlac Expressway na ginawa rin po ng DCDA. So pwedeng padaan po doon yung pipeline, mga 70 kilometers. Nung una naisip ko, parang ang haba naman ng tubo na to. Pero dinala ako sa abroad. Meron ako nakita doon na mga desalination plant. 400 kilometers, 500 kilometers. So, Away from the sea. from the sea to the city, sa Middle East po, dumaan sa disyerto. So sabi ko, it's just a small piece of work lang pala itong titingnan sa atin. But point lang ko lang dito, kung desalination, there's no problem of water supply kasi tubig dagat naman po, hindi maubos yan. Ito na lang. Marami raw madi-displace na mga Pilipino doon. Kung i-develop yung project ng Pax Silica. Ano ba yung katotohanan dito? Marami nga ba? At na madi-displace? Yes. Ang una po kasi lumabas na balita na nagpatakot o bigay ng pangamba sa mga tao. Yung sabi, more than 20,000 daw nakatutubo ang tatamaan. So that's false news po yun, Dahil meron na, lagi ko po sinasabi, meron na pong inallocate ang government po doon na ancestral domain. Nasa 15,000 hectares. Kung isasama pa nga ho natin yung nasa Florida Blanca, kasi isang titulo lang sila, 28,000 hectares po yun. 18,000 yung Porac, Florida Blanca, na kumuha ng 5,000 sa Clark. At yung sa Mebamban, 10,000. So 15,000 po ang nakuha sa Clark. Mas malaki pa sa New Clark City. Mas malaki pa sa Clark Freeport Zone. Ngayon po, nung pumunta po kami, ganito po yun, nung pumunta kami sa New Clark City at nagsimula pong pag-aralan ng lugar noong 2014, ako po, unang-una ako nag-census dyan. Nakita ko, meron pong mga bahay doon, meron pong mga nagsasaka, pero ito po ay na-declare na public land. Public land. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino ay may ownership dyan. Kahit yung mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas. So, ang mandatong namin ngayon ay protektahan itong mga public land. Ang ginawa naman namin noon sa pakikipagtulungan ng mga governor, mayor, congressman ay bigyan sila ng appropriate, yung tatamaan sa development. Halimbawa, yung mga una namin ginawang mga kalsada, merong mga nagkiklaim po doon na mga tao doon. So binigyan po namin ng financial assistance po, So ganito po ang mangyayari, Sa bawat pupuntahan namin sa New Clark City ngayon, kahit na master plan na, meron po doon na nagkiklaim. Pero meron po kaming ibibigay ng financial assistance, livelihood program, at iba pa pong tulong. Pero hindi po ganun na marami. Wala pong ganung numero po. Halimbawa po, yung sa lumalabas na po ngayon, sabihin ko, merong, dati may binanggit po yung Sitio Binyayan, which is na-feature pa sa isang television show na sabi, paalisin. Hindi ho totoo na tatamaan siya ng proyekto. In fact, yung pong ginagawa kong kalsada para sa Virology Institute, meron po, by law po kasi sinabi na yung Virology Institute na mag-aaral ng mga virus para hindi na maulit ang COVID, nilagay sa New Clark City. So niligay namin siya sa pinakamalayong lugar. Siyempre po, gagawa ko ng kalsada. So meron pong nagkiklaim doon na ako ang may lupa dyan, may rights yan, pero titulado sa gobyerno yan. Pero binigyan po namin sila ng assistance. At yung pong community nila, iniwas ko pa po yung kalsada.
So kung meron pa ho ngayong mga matatamaan na iilan na lang po, I will make sure po na ito po ay bibigyan natin ng proper financial allowance po, assistance po. Okay. Palagay ko, sabik na magtanong ang ating mga kaibigan mula sa media. Kaya yung mga may nakahanda ng itatanong sa ating panauhin, please approach the mic, introduce yourselves, and ask the question. Okay, habang naghahanda ang kapatid natin sa media, in summary, how many jobs, direct jobs will be created? How many indirect jobs will be created? Again, on the water requirement, just to summarize it, power, and then Pati na rin siguro yung estimated amount of FDI, no? Yung na ma-generate nitong project na ito. Kami po nakikita namin na napakahalagang opportunity po to. No less than the Senate President, si Senator Gatchalian told us during the Senate hearing last Friday na this is a once-in-a-lifetime opportunity for our country. Otherwise, other neighbors of ours in this region are more than willing to take and fill in that slot for this project. So, nakita namin, sir, halimbawa na lang po sa jobs. Kasalukuyan po kasi meron ng mga semiconductor plants sa Clark. Andiyan po yung SFA na gumagawa po ng mga Samsung products, Texas Instruments. So, nasa libu-libong empleyado meron sila. So kung magkakaroon po tayo ng ganitong mga industries na po sa loob ng area na to at yung area na dinesignate natin ay makapaggawa sila ng kahit mga 50 hanggang 100 cash. Ang nakikita nga po hanggang 200 factory cash doon. So nakikita ko nga po doon, sabi ko, mga 180,000 direct jobs ang po pwede po dito. At ang maganda dito, yung mga Filipino engineers natin ay madaling turuan, adaptable. Masaya ho yung mga investors natin kapag ang mga Filipinos, technical workers natin ang nagtatrabaho dahil napaka-adaptable nila. Pangalawa, yung during construction pa lang ho, no? So marami na ho diyang gagawa. Katulad ho ngayon, no? Yung may tatlong malaking logistic carriers po na nagko-construct ngayon sa Clark Airport. Kasi kailangan ng Clark Airport para masuportahan itong manufacturing park na to. Dahil dyan po ipapasok, ilalabas yung mga produkto. So ang FedEx, UPS, Lufthansa, sila po siguro silang tatlo pala, more than 10,000 workers during operation. Pero during construction, mas madami po ang kailangan nila. So nakikita ho namin dito sa project na to, more than 80,000 nga po ata ang nauna ko numero na construction. At karamihan dyan magagaling sa mga local communities dyan. No? And then yung indirect jobs, no po, yung mga offices, commercial areas, residential, yan, malaki rin po yun, nakikita ko. Ito pong project na to, while it will be located in Clark, pero susuportahan ito ng mga industries, halimbawa sa Mindanao, sa Visayas, kasi dyan nagagaling ang mga mineral. So sila rin doon ay magsiset up ng mga processing plant nila doon. So pag dinala sa New Clark City, malinis na, wala nang waste. So yung mga yan, makikreate yung tinatawag ko mga indirect jobs, yung multiplier effects sa economy na nasabi ko up to 800,000. So napakalaking potential ho ng project na to kung magawa natin tama. Kaya sa ganang sarili namin sa BCDA, we will continue to explain it to the public, yung benefits nito, how it will be beneficial to the greatest number of our citizen. Pangalawa, nasabi ko na po, no, yung pangamba nila tungkol sa kuryente at tubig, no. Siguro naman po kami sa BCDA, proud kami sa mga naging projects namin, no. Subic Clark Expressway, no po, nakikita natin ngayon, nagkaroon ng TPLEX, nagkaroon ng CLEX dahil sa SCTEX, yung Clark Airport, yung BGC. Yung BGC nga po, alam ni Sexani, hindi lumulubog doon dahil meron kaming mga impounding tank doon. No, sa may Burgos Circle, kung kayo na nagbi-BGC, yung parang merong puno doon na yung ilalim no, malaking giant tank yon na kaya walang baha. At hindi rin kami nagkukos ng baha sa paligid naming area. No? Tinitreat namin
yung rainwater bago namin, through an STP, sewage treatment plant, bago namin dalhin sa Laguna Lake. So, si BCDA ho, meron naman siyang responsible and sustainable projects na ginawa in the past that make sure we will continue to improve on our projects. So, and with the right partners and technologies coming in, so we'll make sure na sustainable at it will not cause po concern to the general public. And then yung huli na sinasabi ni Sir, kung meron man pong distorbo na hindi natin maiiwasan, katulad po ngayon, proyekto po namin yung Subic-Clark, Manila-Batangas Railway. So, nag-acquire kami ng mga properties. So, meron pong mga compensation dyan. No? Kasi it's for public use. Alam naman natin, if it's meant for public use, so kailangan ho sa batas, merong appropriate na compensation or assistance. So we will ano po yon, we will utilize and comply with those regulation. Kaya nga po nung in-explain ko rin to sa mga LGU natin at naintindihan nila, ang sabi na lang nila ipaliwanag namin sa maapektuhan, pero sila mismo po ay magiging kasangga natin sa ganitong mga proyekto.